Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Alam nyo mga kabunyog, yung SEC, sinugpi na rin. Sinugpi na rin ang SEC. Nagsugpi na ang Justice Committee. Sinugpi na ang SEC para dalhin ang mga records ng mga negosyo ni Sara at saka ni Mans Carpio. Ano yan ito yung subpina. Ayan Ito yung subpina sa SEC. Basahin natin Basahin natin. Subpina ito sa SEC. Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City. Subpina testificandum et ducis tecum. Ibig sabihin ng subpina at testificandum, mayroong official ng SEC na pinapatawag para mag-testify. Yan yung subpina at testificandum. Ang ducis tecum naman, mayroong mga dokumento galing sa SEC na hinihingi. Ayan 2. Attorney Francis Edralin Lim, Chairperson, Securities and Exchange Commission. You are hereby directed to appear before the Committee on Justice on April 14, 2026, 10 a.m. O yan Documents. Ito yung ito yung mga dokumentong pinapadala kay Attorney Francis Lim, ang chairperson ng SEC. Ito yung mga pinapadala sa kanya. Certified true copies of the General Information Sheet and audited financial statements of the following entities. Mukhang ito yung mga korporasyon na may koneksyon kay Sara sa asawa niyang si Mans Carpio. Tingnan natin sa kanan yung purpose. Bakit pinapatawag si Attorney Lim, yung SEC chairperson, at bakit pinapadala sa kanya itong mga dokumentong ito? Sabi sa purpose, to identify and authenticate the general information sheets and annual financial statements of the companies affiliated with Vice President Sara Zimmerman Duterte and her spouse, Manasseh Carpio, and to establish the authenticity and accuracy of such corporate records as well as to testify thereon. O yan Ano ba yung mga records, mga kumpanya na hinihingi na dalhin ng chairperson ng SEC sa hearing sa April 14? Metro City Chow Foods Corporation, formerly City Hall King Chow Foods Corporation for the years 2007 onwards. GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Foods Corporation and Great Jolly Times Food for the years 2021 onwards. Carpio Lawyers, formerly Carpio Duterte for the years 2007 onwards. 888 Bistro for the years 2021 onwards. Calib Foods Corporation for the years 2021 onwards. Grabe palang negosyo si Sara sa kasi Mans Carpio Ito pa. Madayao Fisheries Corporation for the years 2021 onwards. Mati City Ice Plant and Cold Storage Incorporated for the years 2023 onwards. Amyanan Shores Incorporated for the years 2023 onwards. Geometry Security and Investigation Agency Incorporated for the years 2023 onwards, and Cable Tow 88 Shipping and Marine Services Incorporated for the years 2024 onwards. So yan, grabe Grabe palang korporasyon na associated kila Mans Carpio saka Sara Duterte sa mag-asawa. Kaya sinong nagsasabi na hirap? O dito pa lang kita na natin ang daming negosyo ni Sara Duterte. Kung tanong ngayon saan galing yung mga yan, yan ang ipapaliwanag niya diyan. Kaya ito mga kabunyog, makikita natin ang dami talaga palang mga corporations, mga negosyo na kakabit kay Mans Carpio at saka kay Sara Duterte. May ice plant, may mga food chains, grabe, may security agency pa yata yun Ngayon, ipapaliwanag yan ni Sara sa trial sa Senado. Saan galing ang lahat ng mga yan? Saan galing yan?
Diyan papasok yun ang unexplained wealth. Ha? Titingnan din yan kung nakadeclare yan sa SALN. Ha? Di ba? Ngayon, ang tanong, mayroon bang power ng ganon ang Justice Committee na isumpina yung mga bagay na yan? Actually, mga kabunyog, sinabi na rin yan ni retired Associate Justice Adolph Ascona. Mayroong powers talaga ang Justice Committee at ang Kamara. Mayroong subpoena powers. Ano yan? Hindi mo pwedeng alisin yan. Kaya lang, ang pwede lang na isubpoena ng Justice Committee ay yung may relevance. Ibig sabihin, dapat yung mga isusubpoena relevant. Anong ibig sabihin ng relevant? May kaugnayan sa impeachment. Hindi pwedeng isubpoena yung walang kaugnayan sa impeachment. Ang tanong ko sa inyo, yung bang mga ari-arian ni Sara Duterte at ni Mans Carpio may kaugnayan sa impeachment? Siyempre yes. Ang issue doon, unexplained wealth. Ang issue doon, unexplained wealth. Ano yon? Yung mga negosyo ni Sara sa kanang asawa niya, kasama yan sa pag-uusapan. Kaya pwedeng isubpoena yon. Within sa powers yun ng Justice Committee. Diba? Bakit naman pwede? Ay, ang pag-uusapan nga, isa sa mga issue sa impeachment ay yung unexplained wealth ni Sara Duterte. Yung unexplained wealth. Ngayon, ano ba ang pinakapatunay, ebidensya na may unexplained wealth? Di yung mga nakadeclare na ari-arian, titingnan sa SEC ang mga records nun. Sa kanila ba talaga yon o hindi? Yun. Kaya pinatawag ang SEC. Yung bang mga corporations na yon nakadeclare sa SALN ni Sara? Kasi sa SALN, pati yung sa asawa mo kasama sa i-declare yung mga conjugal ninyong pag-aari. Ayan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga dito, kung wala naman sanang problema si Sara, ano naman kung isubpoena yan? Yung mga negosyo na yan, sa amin yan. Pero, saan galing ang pera niyan? Yung asawa ko, may minana sa kanyang mga magulang, ganito kahalaga. Ganun lang naman yan eh. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Within yan sa powers ng Kamara, ang pagsubpoena niyan. Kaya lang, ang sinasabi lang naman ni retired Associate Justice Ascona, hindi pwede yung fishing expedition. Ibig sabihin ng fishing expedition, yung naghahanap pa lang ng ebidensya. Expedition, naghahanap. Ito hindi. Alam na yan. Kaya nga sinubpina, detalyado na. Ibig sabihin, alam na yan. Alam na yan ng complainants. Kaya lang, ang hinihingi na lang sa SEC, yung original na mga copies niyan. Diba? Pero alam na ba yan ng complainants nung nag-file ng impeachment complaint? Yes! Alam na yan. Sinusubpina lang yung chairperson ng SEC para dalhin niya yung mga original documents. Pangalawa, magpaliwanag siya tungkol dyan. Ano bang ibig sabihin ng mga documents na yon? Pero yung sabihin na fishing expedition, hindi. Kasi pag fishing expedition, ibig sabihin, hindi mo pa alam yung mga yan. Alam na yan ng complainants. Kaya lang, sinubpina yung SEC chairperson para dalhin niya yung mga originals. Pangalawa, tatanungin siya ng Justice Committee tungkol dyan sa mga records ng mga ari-arian na yan. Okay? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Yan yung dyan. Kaya mali yung sinasabi na irrelevant daw yan. Ay ang pag-uusapan nga, unexplained wealth, ay di natural. Alamin mo, ano ba yung mga negosyo ni Sara at ni Mans Carpio? Ipaliwanag nila yan. Kung kaya nilang ipaliwanag yan, hindi na yan unexplained wealth. Pero kung hindi nila kayang ipaliwanag yan, unexplained wealth talaga yan. Kaya, ang sinabi ni retired Associate Justice Ascona, kung pagsubpina, powers yan ng Congress. Hindi lang pwede na mag-fishing expedition. Pero kung relevant naman yung mga sinusubpina, walang violation dyan. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog